I'm so sleepy, mauna na po ako sa inyo ni Daddy. Kakatapos lang ng program at nagsisipagkainan na ang mga guest kaya ayos lang naman siguro kung uwi na ako. Bigla na lang din naman nawala ang bride at groom kaya wala nang dahilan pa para magtagal ako dito sa reception party. Pwede kang mag-check-in sa isa sa mga room dito sa hotel para hindi mo na kailangang mag-drive pa uwi. Gabi na din at baka bukas pa kami ng umaga ng daddy mo makakauwi, nakangiting sagot ni mommy sa akin. Halos kumpleto ang buong angka namin sa kasal na ito ng pinsan ko, pero alam nilang lahat na hindi naman talaga ako mahilig sa mga parties kaya excuse ako. Pwede na akong umalis kapag gusto ko. Kaya ko pa naman po, mom. Saka, alam niyo naman po na hindi ako masyadong nakakatulog kapag wala ako sa sarili kong kwarto, nakangiti kong sagot. Alam naming iyon ng daddy mo kaya lang gabi na. Delikado na para sa iyo na bumiyahe mag-isa. Teka lang, dito ka lang muna. Kakausapin ko ang daddy mo, seryosong wika ni mommy sabay tayo at naglakad ito patungo kay daddy na noon ay kausap si Kuya Jaylord na asawa ni Ate Brianna at Kuya Andrew na asawa naman ni Ate Butter. Pati sila umattend din sa kasal ni Fiona, kahit alam kong sobrang abala ng mga pamipamilya nila sa mga negosyo. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Si Ate Brianna ay ang panganay kong kapatid na kakambal ni Kuya Brian. Tatlo lang talaga kaming magkakapatid tapos ako ang bunso at wala pang asawa. Ako itong aloof sa lahat, lalo na pagdating sa mga lalaki pero hindi ko naman inaasahan na mahuhulog ako kay Raven na wala yatang ibang gustong gawin tuwing nagkakadikit ang aming mga balat kundi ang mag-sex kami. Ang lalim ng iniisip Bakit nga ba feeling ko, iniiwasan mo ako, nakatutok ang paningin sa kung saan nang maramdaman ko ang biglang paglapit sa akin nitong si Raven. Wala sa sariling nagpalingalinga ako at nang mapansin ko na busy ang halos lahat, saka ko siya seryosong hinarap. Ano ang kailangan mo? Himala, lumapit ka sa akin, bakit magkakilala ba tayo? Seryosong tanong ko sa kanya. Isang mahinang pagtawa ang kumawala sa lalamunan niya habang titig na titig sa akin. Mainit yata ang ulo mo seryosong tanong niya. Piste, iyong lang ang sasabihin niya sa akin. Na porket mainit daw ang ulo ko. Di wow. As in wow talaga. Huwag mo akong kausapin dahil ayaw din kitang makausap. Umalis ka na nga sa harap ko, naiinis kong bigkas. Wala ako sa harap mo. Nandito ako sa tabi mo kaya huwag nang mainit nag-ulo, natatawa niyang sagot sa akin. Matalim ang mga matang tinitigan ko siya. Ewan ko ba, sobrang init ng ulo ko sa taong ito. Siguro dahil ilang araw din siyang hindi nagpapakita sa akin. Gosh, nag-expect ako na bibisitahin niya ako sa bahay after ng lahat-lahat pero hindi niya ginawa. Tapos haharap siya sa akin na parabang isang inosenteng nilalang na parabang wala siyang ginawa. Sa lahat ng ayaw ko iyong pinapaasa ako. Naiinis ako sa Raven na ito at ayaw kong makipagbati sa kanya. Bahala siya. Nasa ganoon akong mood nang biglang dumating si mommy. Sinabi nito na hindi nga daw ako pwedeng umuwi na ako lang. Iha, nakausap ko na ang daddy mo. Hindi ka pwedeng umuwi ng ikaw lang. Marami namang mga available na kwarto sa itaas, kaya doon ka na lang muna. Sabay na tayong uwi bukas ng umaga. Mom, mas gusto ko pong sa bahay matulog. Ako na lang po ang kakausap kay daddy. Kaya ko naman po ang sarili ko. Tiyak akong papayag po iyon, sagot ko din naman kaagad. Tumayo ako at akmang pupuntahan si daddy nang matigilan ako dahil biglang nagsalita si Raven. Kung okay lang po sa inyo, tita, ako na lang po ang bahalang maghatid kay Jenny. Paalis na din po ako nakangiting wika nito na labis kong ikinagulat. Napatingin pa ako kay mommy na noon ay otomatiko din na napangiti. Sure ka ba iho abat maganda yan? Payag ako basta ingatan mo ang prinsesa namin ha, payag naman kaagad ni mommy. Gosh, hindi man lang nag-isip itong si mommy. Basta na lang siyang pumayag at ipinagkatiwala niya ako kay Raven ng ganoon kabilis. No problem, tita. Ihahatid ko po si Jenny sa bahay nang walang kahit na isang galos, nakangiting wika nitong si Raven pero halata din naman sa tono ng boses na nagbibiro ito. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapaismid. Sige lang, palaparin mo ang papel mo kay mommy. Magpasikat ka dahil mamaya pagdating na parking area, tatakasan kita. Dahil nga bida-bida si Raven, nasunod ang gusto niya na ihahatid niya daw ako.
Tahimik kaming lumabas sa venue ng reception party ng kasal ng pinsan kong si Fiona at diretso ang lakad namin papuntang parking area. Hey, galit ka ba sa akin? Bakit parang hindi ko naman yata nakikitaan ng tuwa ang mga mata mo sa tuwing nakatitig ka sa akin? Pinutol niya din ang katahimikan naming dalawa nang sa wakas nakarating kami ng parking area. Hindi ko sana siya papansinin pero nang maramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko, tumigil ako sa paghakbang at seryoso siyang hinarap. Ano ba ang problema, Raven? Hindi mo na ako kailangan pang ihatid. Kaya ko nang umuwi mag-isa, seryosong sagot ko sa kanya. Oh, come on, Jen. Bakit galit ka na naman sa akin? Look, ilang araw tayong hindi nagkita and supposed to be hindi ganyan ang magiging reaksyon mo sa akin, nakangiti niyang sagot sa akin. Pilit ko namang tinatangal ang kamay niyang nakahawak sa braso ko pero walang epekto. Nakakainis ang lalaking ito. Hindi niya ba nararamdaman na ayaw ko siyang makausap? Heist? Hindi kita na-miss at sino ka ba para mamimiss kita ha? Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya. Napansin kong parang walang epekto ang sinsabi ko dahil natawa lang siya. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Alam mo, hindi kita maintindihan. Bakit ba ang sungit mo? Ano ba ang nangyayari sa iyo ha? Nakangiti niyang wika. Pagkatapos noon, iginyan niya ako patungo sa kanyang kotse pero mabilis akong pumiksi. Kaya kong umuwi mag-isa kaya huwag ka nang mag-abala pa, naiinis kong sagot sa kanya. Pero walang epekto. Ginamitan niya na kasi ako ng puwersa maisakailang sa kanyang kotse. Wala na akong nagawa pa kundi ang magpatanod na lang. Wala mapilit talaga siya at nakakainis siya. Mas malakas pa rin siya kumpara sa akin, kaya naman naisakay niya ako ng maayos sa kanyang kotse. Magalit man ako pero wala na akong nagawa pa lalo na nang kabitan niya ako ng seatbelt. Nangako ako sa mommy mo na ihahatid kita sa inyo ng safe kaya naman behave ka lang dyan. Huwag kang gumawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan at baka hindi ko matantiya at sa ibang bahay kita maiuwi. Nakangiti niyang wika bago siya pumwesto sa manibela. Hindi ko naman mapigilan ang mapahalukip-kip. Nakakainis ang taong ito. Napakalaki ng bilib sa sarili. Dapat kasi iiwasan ko na siya pero heto na naman siya eh. Papansin na naman. Tahimik ako buong biyahe habang nakarating kami ng bahay. Pagkahinto ng sasakyan sa mismong tapat ng gate, dali-dali kong kinalas ang aking seatbelt at akmang bababa nang bigla akong hawakan ni Raven sa aking kamay. Wala man lang thank you. Hindi mo man lang ba ako iimbitahin sa loob para makapagkape man lang? Seryosong tanong niya sa akin. Muli akong napairap. Maraming pang mga bukas ng coffee shop sa oras na ito kaya doon ka na magkape dahil wala akong balak na imibitahan ka sa loob para istimahin. Pagod ako at gusto ko nang magpahinga, yamot kong sagot sa kanya. Come on Jen. Ang sama naman ng ugali mo. Hindi mo man lang inisip na nakainom ako at hindi na safe para sa akin ang mag-drive ng ganitong oras. 1 cup of coffee at magigising ang diwa ko, ipagkakait mo pa ba iyon sa akin? Seryosong tanong niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Matutulog na ako at wala na akong time para istimahin ka kaya tumigil ka na Raven, yamot kong sagot sa kanya. Kaya lang, ayaw niya siguro talagang paawat dahil mas nauna na siyang bumabasa. Akin at umikot patungo sa gawi ko at pinagbuksan ako ng pintuan. Sakto naman na bumukas ang service gate kaya naman tuloy-tuloy na akong pumasok habang nakasunod sa akin si Raven. Good evening ma'am, good evening, sir, bati pa nga ng guard sa amin. Natigil ako sa paghakbang para sana utusan si Manong Guard na palabasin si Raven pero nag-alangan naman ako bigla. Lalo na nang dumako ang paningin ko sa kiki na nakatutok sa amin. Kapag sa pilitan kong paalisin si Raven ngayon, iyak akong malalaman nila mommy at daddy at malalagot ako. Hindi pwede, lalo na at mabango sa kanila itong si Raven. Kaya naman kahit na nagkukutkot ang kalooban ko sa inis, mabilis ang hakbang na naglakad papasok ng bahay, habang nakasunod pa rin sa akin ang makapal ang mukha na si Raven. Here! Inumuin mo na iyang kape mo at nang makaalis ka na, pagalit kong wika kay Raven sa bailapag ng umuusok na kape sa harapan niya. Gusto niya daw nang magkape kaya atat siyang pumasok dito sa bahay di pagbigyan. Hindi naman ako mahirap kausap Nagbago na ang isip ko. Pwede bang makitulog dito sa inyo? Nakangiti niyang sagot sa akin. Ano? Abat Raven, kape lang ang usapan natin.
Huwag kang abusado, yamot kong sagot sa kanya. Isang malakas na pagtawa ang naging sagot niya habang pinagmamasdan ako. Hindi ba pwedeng humiling ng higit pa doon? Come on, Jenny. For sure naman maraming guest room dito sa inyo, di ba? Or pwede din naman ako sa kwarto mo, nakangisi niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Sumusobra na talaga ang lalaking ito. Masyado nang palagay ang loob niya sa akin na pati dito sa loob ng pamamahay namin, gusto pang gawin lahat ng nais niyang gawin. Nagtatalo ang isipan ko kung pagbibigayan ko ba itong si Raven sa nais niya nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot iyon nang mapansin ko na si Mommy ang tumatawag. Mom! Kaagad kong sagot. Nasa bahay ka na ba? Maayos ka bang naihatid ni Raven? Anak, direktang sagot ni Mommy sa akin mula sa kabilang linya. Napatitig pa ako ng ilang saglit kay Raven na noon ay inuumpisahan na nitong inumin ang kape na tinempla ko bago ako muling nagsalita. Yes, Mom. Pinagkape ko na muna siya pero mamaya din ang kaunti, aalis na din siya, kaagad ko din namang sagot. Anak, gabi na. Mabuti pang hayaan mo na muna si Raven na magstay dyan para may kasama ka. Bukas pa kami makakauwi ng daddy mo at marami namang guest room dyan na pwede mong ipagamit kay Raven. Sagot naman kaagad nito na labis kong ikinagulat. Gosh, seryoso ba talaga itong si Mommy sa sinabi niya? Hindi ako papayag. Hindi yata pwede iyon. Kung ganitong may basbas mula kay Mommy na dito na lang muna si Raven, lagot na. Tuluyan nang ang nakuha ni Raven ang tiwala nila Mommy at Daddy. Mom, kaya ko naman po ang sarili ko. Isa pa, ilang oras na lang at mag-uumaga na. Nakakahiya naman po kay Raven. Busy din siyang tao at baka nakaistorbo na po tayo sa kanya, seryosong bigkas ko. Pumayag na siya, iha. Kausap niya kanina ang daddy mo at pumayag na siya, sagot kaagad ni Mommy. Nagdududa akong napatitig kay Raven. Kailan niya nakausap si daddy? Habang nagtitempla ako ng kape kanina? Gosh, bilib na talaga ako dito kay Raven. Sige na anak. Mag-ingat kayo dyan sa bahay. Good night, muling wika ni Mommy at nawala na ito sa kabilang linya. Tulala naman akong napatitig kay Raven na noon ay ngiting-ngiti sa akin. Maraming guest room dito kaya doon ka. Yamot kong bigkas at mabilis na naglakad paalis. Naramdaman ko naman ang kaagad na pagsunod niya sa akin. Diretso ang hakbang ko sa pinakadulong bahagi ng second floor ng bahay. Talagang ang pinakadulo ang pinili kong room na ipagamit sa kanya para sure na safe ako. Maliban sa mga kasambahay na nasa servants' quarter na nila, kaming dalawa lang nitong si Raven ang nandito sa loob ng bahay. Wala na akong tiwala sa lalaking ito kaya dapat lang na mag-ingat ako. Kung bakit ba kasi ang lakas niya kay Daddy? Kanina habang nasa reception party napansin kong kausap din nitong si Raven si Daddy Nakikita kong tuwang-tuwa sa kanya ni Daddy, kaya hindi ko talaga siya pwedeng bastusin ngayon kung hindi malalagot ako nito Ito ang guest room. Diyan ka at pwede ba bawal nang mag-request ng kung ano-ano ha? Matulog ka na, muli kong bigkas at walang lingon likod na naglakad na ako paalis. Bahala na siya dyan. Malaki na siya at kaya niya na ang sarili niya. Diretso ako sa aking kwarto. Pumasok sa loob, diretso ng banyo para maglinis ng katawan at ginawa ang evening routine ko at ilang saglit lang kaagad na din akong nahiga ng kama. Dahil sa pagod at halos maghapong sama ng pakiramdam, kaagad na din naman akong nakatulog. Iyon nga lang, hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatulog nang maramdaman ko na para bang hindi ako nag-iisa dito sa loob ng aking silid. Napabalikwas ako ng bangon at muli ding napahiga nang maramdaman ko ang paghila sa akin ng isang malakas na puwersa pabalik ng kama. Saan ka pupunta? Bulong sa akin ng isang familiar na boses sa may punong tainga ko. Pakiramdam ko, biglang nagtayuan lahat ng balahibo ko sa aking katawan. Lalo na nang maramdaman ko ang pagdampi ng mainit niyang labi sa leg ko. Raven, shit ka. Ano ang ginagawa mo dito sa kwarto ko? Mahina kong bigkas. Pigil ko ang sarili ko na mapaungol nang maramdaman ko ang isa niyang palad na pumipisil sa isa kong bundok. Gosh, paano niya nalaman ang kwarto kong ito? Paano siya nakapasok? Nga pala. Hindi ako naglalok ng pintuan kaya hindi talaga malabo na malaman niya kung nasaan ako ngayon. Pwede niya akong pasukin anytime pero ang tanong,
paano niya nalaman itong kwarto ko gayong ang daming kwarto dito sa bahay namin? I have my own way, Jen. Kapag gusto may paraan at alam mong walang imposible iyon sa akin, narinig kong bigkas niya gamit ang paos niyang boses. Hindi ko mapigilan ang mapakagat-labi nang bigla niya nalang dilaan ang aking leg. Gosh, ang sarap. Sobrang sarap sa pakiramdam. Paano kung biglang dumating sila, mommy? Teka, nakalock ba ang pintuan ng kwarto ko? Seryosong tanong ko sa kanya at huli na nang ma-realized ko ang kung ano man ang lumabas sa bibig kong yaon. Shit, masyado na ba akong malandi? Sa kaunting haplos niya lang, bumigay na kaagad ako. Nakakahiya. Don't worry, ako ang bahala, nakangiti niyang sambit at bigla niya nalang inangkin ang labi ko. Maraming beses na kaming naghalikan pero bakit parang mas masarap ngayon? Ahmt. Hindi ko mapigilang ungol nang bigla niya lang sipsipin ang dila ko. Ang galing niya talagang magpainit ng babae. Lalo na at naramdaman ko na naman ang pangahas niyang kamay na mas lalong dinidiinan ang paglamas sa magkabilaan kong bundok. Ramdam ko ang init nagmumula sa palad niya at para bang kakapusin ako sa aking paghinga. Nilalapi-pirot niya din ang aking pasas na pink gamit ang kanyang dalawang daliri, kaya naman lalong yatang dumuble ang init na nararamdaman ko sa buo kong katawan. Ilang minuto din na magkahinang ang aming labi nang maramdaman ko na muling bumaba ang halik niya patungo sa aking leeg. Dinidilaan niya ang balat ko sa bahaging iyon at kinagat-kagat. Lalo naman akong napahalinghing dahil sa sarap. Lamas at halik pa lang iyon pero feeling ko, basang-basa na ang panty ko. Sabi ko ayaw ko nang mahulog pa sa kanya ulit pero hindi ko pala mapanindigan iyon. Kusa akong ipinagkanulo ng sarili kong katawan at hindi ko siya mahindian. Ang landi ko. Yes, sobrang landi ko. Nang magsawa marahil siya sa kakadila at kakasipsip sa liig ko, muling bumaba ang halik niya patungo sa aking bundok. Halos mapasigaw ako sa nang bigla niya nalang sipsipin ang isa sa mga pasas na pink ko habang ang isa niyang palad ay abala sa kakalamas sa isa ko pang bundok. Ang galing niya. Alam na alam niya talaga kung paano ako painitin sa ibabaw ng kama. Alam na alam niya talaga ang kung ano ang gagawin niya para magawa niya ang lahat ng nais niya sa katawan ko. Oh, Raven. Please. Gosh, ang sarap. Sobrang sarap, mahina kong sambit. Bahala na. Bukas na lang ulit ako magpaplano kung paano siya iwasan ulit. Ang mahalaga muna ngayon ay ang maibsan ang libog na nararamdaman ko sa buo kong pagkatao ng dahil lang din sa Raven na ito. Yeh! Sobrang sarap mo din, Jen. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa akin at kung bakit ikaw palagi ang laman ng isipan ko, seryoso niyang sambit. Tinitigan niya ako sa aking mga mata at hindi ko mapigilanan ng mapalunok ng sarili kong laway nang mapansin ko ang pagnanasa na nakaguhit sa mga mata niya. Ramdam ko din ang malakas na tibok ng puso ko. God, ano ang nangyayari sa akin? Bakit habang tumatagal, lalo akong nalubog sa kanya? Hindi ko mapigilan ang mapanganga nang muli niyang isubo ang pasas na pink ko. Napakapit ako ng mahigpit sa braso niya dahil feeling ko malulunod ako sa sarap. Raven, may lakip na landi sa boses ko nang pagkatapos niyang pagsawaang lamutakin ang magkabilaan kong bundok at dilaan at sipsipin nang makailang ulit ang pasas na pink ko. Dumaos-dos ang halik niya patungo sa aking tiyan pababa, patungo sa pagitan ng aking hita. Shit, ito na! Heto na naman kami sa eksena na alam kong lalong magpabaliw sa akin. Nandito na naman kami sa eksena na aminado ako na nagiging laman ng mga panaginip ko. Ah! Oh! Shit, Raven, halos pahiyaw kong sambit. Sino ba naman ang hindi mapapasigaw nang bigla niya nalang kainin ang naglalawa kong perlas ng silangan? Ang sarap! Halos tumirik ang mga mata ko sa sobrang sarap. Raven, sige pa. Ganyan nga, malakas kong sambit. Lalo kong ibinuka ang hita ko at walang inhibisyon na hinawakan ko din siya sa kanyang buhok at mas lalo kong idiniin ang ulo niya sa pagitan ng aking hita. Wala nang hiya-hiya pa. Libog na ako at feeling ko mamatay ako kung sakaling mabitin ako. Ni hindi ko nga namalayan kung paano niya banatanga lahat ng saplot sa aking katawan. Baka kanina pa habang tulog ako. Or sadyang magaling lang ang mga kamay niya dahil sa pagiging expert niya sa kama, alam na alam niya na siguro kung ano ang gagawin para lalong maging baliw ang isang babae sa kanya. Grabe ang libog na nararamdaman ko ngayon. Gosh! Ayaw kong tumigil siya.
Gusto ko pa. May gustong marating ang katawan ko na hindi ko alam kung ano iyon. Halos tumirik na ang aking mga mata dahil sa ginagawa nitong si Raven sa akin. Kumikiwal ang aking katawan habang patuloy siya sa pagkain sa aking perlas ng silangan. Sobrang sarap at ramdam ko din ang pagkahayok niya sa perlas ng silangan ko. Na para bang sarap na sarap din siya habang patuloy na hinahagod ng dila niya ang perlas ko. Pakiramdam ko nga para akong sinasapian eh. Hindi ko na makontrol ang aking katawan. Napaliyad ako sa tuwing hinahagod niya ng dila ang hiwa ko at sinisipsip niya ang perlas ko. Ah! Ah! Eh! Raven, ayan na. Malapit na ako, halos pasigaw kong bigkas. Halos ipitin ko ang ulo niya ng dalawa kong hita dahil bigla kong pinagdikit iyon. Nakakaliyo sa pakiramdam at hindi ko alam kung saan ko ihahawak ang aking mga kamay para umamot ng kahit na kaunting lakas, lalo na nang marating ko na ang ruro. Don! How is it? Habol ko pa rin ang aking paghinga nang maramdaman ko ang pagdaga ni Raven sa akin. Pumantay ang mukha niya sa mukha ko at masuyo niya akong tinititigan sa aking mga mata. Grabe ang sarap. Ano ang ginagawa mo sa akin? Bakit feeling ko, hindi ko nakilala ang sarili ko? Seryosong tanong ko sa kanya. Ako ang dapat magtanong sa iyo ng ganyang bagay, Jen. Ano ang meron ka at bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko na angkinin ka ng paulit-ulit? Seryosong tanong niya sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano siya kaseryoso sa tanong niyang iyon sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla niya nalang ikiniskis ang alaga niya sa bukana ng aking pagkababae. Ramdam ko na ang matigas niyang alaga sa bukana ng aking butas. Alam kong naghahanda na siyang ipasok sa akin iyon. Turn ako naman ang paligayahin mo, Jen. Seryosong sambit niya at kaagad akong napakagatlabi ng walang sabi-sabing bigla na lang siyang umulo sa ibabaw ko. Gosh, ramdam ko ang malaki at mataba niyang alaga na dahan-dahan na bumaon sa akin. Ah, Pak! Ang sarap mo, Jen. Ang sikip mo, malakas niyang bigkas. Muli niyang inangkin ang labi ko habang patuloy siya sa paggalaw sa ibabaw ko. Ah! Og! Raven, ang laki. Sobrang sarap. Sige pa, halingin ko din nakakabaliw ang bawat pagbayo niya sa ibabaw ko. Ramdam ko ang bawat paghugot at pagbaon niya sa masabaw kong butas. Sagad na sagad. Baon na para akong dinadala sa kabilang dimensyon. Hindi pa siya nakontento at muli niyang sinapo ang isa kong bundok at nilamas. Kitang-kita ko ang matinding pagnanasa sa mga mata niya habang patuloy siya sa madiin niyang pagbayo sa akin. Mabuti na lang talaga at matibay itong kama ko kung hindi lagot na at mabuti na lang talaga at kami lang dalawa ang nandito sa bahay. Kaya kahit na sumigaw ako sa sobrang sarap, alam kong walang sino man ang makakarinig sa amin. Gosh, ako ang bunsong anak ng mga Sebastian pero bakit ganito ako kalibo? Tiyak talagang ikakahiya ako nila Mommy kapag malaman ito. Na ang conservative nilang anak na halos hindi makabasag ng pingan ay enjoy ngayon na nakikipagtalik sa lalaking hindi niya naman nobyo. Naririnig ko pa nga ang salpukan ng aming mga pag-aari. Mas lalo akong napakapit ng mahigpit kay Raven nang mas lalo niyang isinagad ang ari niya sa kailaliman ng perlas ng silangan ko. Kaunting-kaunti na lang talaga at alam kong malapit na akong labasan. Jenny, anak, gumising ka na. Anong oras na at tulog ka pa rin? Hindi ko alam kung ilang oras na akong tulog pero nagising na lang ako sa mahinang yugyog sa aking balikat. Pupungas-pungas akong bumangon ng kama at nagtatakang napatitig kay Mommy. Mom, nagtataka kong bigkas. Wala sa sariling kaagad kong inilibot ang tingin ko sa buong paligid. Hinahanap ng paningin ko si Raven. Gosh, nandito si Mommy sa kwarto. Nasaan si Raven? Naabutan niya ba kami na magkatabi sa kama? Nasaan na siya gayong ang huli kong natatandaan ay kasama ko lang siya dito sa kama kagabi. Ano ba ang nangyayari sa iyong bata ka? Tanghali na at sabi ni Manang sa akin, hindi ka pa daw kumakain ng breakfast. Bumangon ka na dyan, bigkas ni Mommy na nagpabalik sa aking huwesyo. Wala sa sariling dahan-dahan akong tumango. Mom, anong oras na? Nagtataka kong tanong. 10:00 na ng umaga. Kakarating lang namin ng daddy mo at nakaalis na din daw si Raven. Ikaw talagang bata ka, wala ka nang ibang ginawa kundi ang matulog. Ni hindi mo man lang inasikaso ang bisita natin, seryoso niyang sagot.
Hindi ko tuloy malaman kung ano ang sasabihin ko. Nakaalis na daw si Raven at kanina pa? Gosh, mabuti kung ganoon at mabuti na lang talaga hindi kami nahuli na magkasama sa ibabaw ng kama. Masyado po akong napagod kahapon kaya hindi ko na namalayan pa ang oras. Sorry po, Mom, hinging paumanhin ko. Okay, sige na. Bumangon ka na dyan at nagpahanda ako ng pagkain mo kina Manang. Alam mo, napapansin ko sa iyo nitong mga nakaraang araw para bang ang tamlay mo. May sakit ka ba? Seryosong tanong niya. Sunod-sunod naman ang ginawa kong pag-iling. Wala po, Mom. Okay lang po ako. Huwag niyo po akong isipin, pilit ang ngiting sagot ko. Ayusin mo ang sarili mo. Pwede kitang samahan magpa-check up kung may nararamdaman kang kakaiba sa sarili mo, seryoso niyang sambit. Okay lang po talaga ako, Mom. Huwag niyo po akong alalahanin, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Haist, mabuti naman kung ganoon. Sige na, mag-ayos ka na muna. Magpapahinga na din muna ako dahil late na kaming nakatulog ng daddy mo kagabi. Seryosong bigkas nito at kaagad na din itong naglakad palabas ng kwarto ko. Bago lumabas si Mommy, nilingon niya ulit ako at seryosong nagsalita. Mamayang gabi, may dinner tayo kasama ng mga kapatid mo. Bukas na ang balik ng ate Brianna mo sa Ephesus, kaya nagyaya sila ng family bonding. Huwag ka munang maglakwat sa mamayang gabi, seryosong wika ni Mommy. Tanging pagtango na lang din ang naging tugon ko. Pagkalabas ni Mommy ng kwarto, naiwan naman akong tulalang napatitig sa kawalan. Gosh, nakaalis na si Raven. Ni hindi ko man lang namalayan iyon dahil sa sobrang pagod ko. Nakailang rounds ba kami kagabi? Hindi ko na mabilang. Ni hindi ko nga namalayan kung anong oras ako nakatulog at kung kailan niya ako tinigilan eh. Kung ganito palagi, tiyak akong matutuyuan ako nito kay Raven eh. Napakahilig niya talaga. Sa naisip kong iyon, muli akong uminat at nagpasya ng bumaba ng kama. Kailangan ko nang ayusin ang sarili ko. Nahahalata na ni Mommy na hindi ako okay. Sabagay, sino ba naman ang maging okay kung grabe mang araro itong si Raven? Dapat talaga siguro panindigan ko na ang desisyon ko na iwasan na siya eh. Kaya lang, paano nga ba? Ano ang gagawin ko para hindi niya na ako malapitan pa kahit kailan? Hindi talaga magandang idea eh. Mali talaga na patuloy akong nagpapadala sa init ng katawan. Ako talaga ang lalabas na. Talo palagi dahil ako itong babae. Nagpasya na akong dumiretso ng banyo para maglinis ng katawan. Habang naglalakad ako, hindi ko mapigilan ang mapahawak sa aking balakang nang maramdaman ko na para bang nangangalay ako sa bahaging iyon. Gosh, tiyak na epekto na naman ito sa mga nangyari kagabi. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, diretso na ako sa lavatory para mag-toothbrush. Kaya lang, saktong pagkatapos kong maglagay ng toothpaste sa aking toothbrush na tigilan ako. Feeling ko kasi, gustong bumaliktad ang sikmura ko sa hindi malamang dahilan. Bigla akong napahawak sa aking tiyan at nagmamdaling naglakad patungo sa toilet bowl. Saktong pagkatapat ko sa toilet bowl, dumuwal na naman ako ng dumuwal. Feeling ko pati bituka ko gusto nang sumama sa pagsuka ko dahil sa lakas ng puwersa noon. Ang nakakainis lang, wala naman akong mailabas kundi puro laway lang. Ach, patuloy ako sa pagduwal habang pasalampak akong nakaupo dito sa harap ng toilet bowl. Halos ipasok ko na nga ang ulo ko sa mismong inidoro eh. Shit, ano ba ang nangyayari sa akin? First time ito at hindi ko alam kung normal pa ba ito. I think, kailangan ko nang unahan si Mommy. Kailangan ko nang magpatingin sa doktor para malaman kung may sakit ba ako. Halos 1 oras din ako sa loob ng banyo. Mabuti na lang talaga at medyo bumuti-buti ang pakiramdam ko at tumigil sa pagsusuka pagkalipas ng halos 30 minuto. Ang natitirang 30 minuto ay wala akong ibang ginawa kundi ang tulala na nakatitig sa harap ng salamin. Pinagmasdan ko ang sarili kong reflection. Parang ewan ang hitsura ko. Stress na stress at nanlalalim ang mga mata gayong kahit papaano, mahaba naman ang naging tulog ko. Pagkalabas ko ng banyo, mabilis na din akong nagbihis ng damit panlakad. Buo na ang desisyon ko, magpapatingin na ako sa doktor. Hindi ko na kailangan pang hintayin na si Mommy pa mismo ang mag-insist para gawin iyon. Kung ano man itong nararamdaman ko, dapat unahan ko na siya. Dapat ko nang malaman kung ano ito. Ma'am, nakaredy na po ang pagkain sa mesa. Kain na po muna kayo, nakangiting salubong sa akin ni Manang pagkababa ko ng hagdan.
Nagmamadali ako. Gusto ko nang makarating ng hospital sa lalong madaling panahon. Sige po, Manang. Ako na po ang bahala. Sagot ko din naman kaagad at diretso ang hakbang ko patungo ng dining area. Pagdating ko ng dining area, kaagad na tumampad sa paningin ko ang mga pagkain na nakahain sa dining table. Dali-dali akong sumandok ng sinangag pero natigilan din nang naamoy ko ang amoy nito. Amoy bawang at feeling ko gusto na namang bumaliktad ang sikmura ko. Takot na baka muling masuka, dali-dali akong tumakbo palabas ng dining area. Kailangan kong makalayo sa amoy bawang na iyan kung hindi lagot na naman ako nito. Baka wala na akong ibang gagawin nito, kundi ang sumuka ng sumuka which is hindi okay. Baka mahalata ni Mommy at baka siya pa ang humila sa akin para madala ng hospital. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Teka lang, hindi niyo po ba gusto ang mga pagkaing nakahain? Nagtatakang tanong pa nga sa akin nang nakasalubong kong si Manang. Alanganin naman akong tumango at umiling. Ha? Nakalimutan ko nga pala, Manang. May usapan kami ng mga friends ko na magkikita before lunch kaya sa labas na lang ako kakain. Pakiligpit na lang po ang mesa at kapag magtanong si Mommy kung kumain na ba ako, pakisabi na lang po na tapos na. Nakangiti kong bigkas. Sige po ma'am. Masusunod po. Sagot din naman kaagad nito. Mabilis naman akong naglakad palabas at diretso sa aking kotse. Kailangan ko nang makaalis. Baka kasi biglang lumabas si Mommy ng kwarto at pilitin akong kumain, lagot na talaga ako nito. Matiwasay naman akong nakaalis na bahay at nag-drive diretso ng hospital. Mabuti na lang talaga at na-line up kaagad ako sa medical doctor na available, kaya ilang saglit lang, kaagad na din akong na-accommodate. Basic questions lang naman ang ibinato sa akin. Like kung ilang taon na ako at ano ang nararamdaman ko. Siyempre, sinabi ko kaagad kung ano itong mga nararamdaman ko nitong mga nakalipas na araw at kaagad niya na din akong kinuna ng sample ng dugo at urin. Kinuha din ang blood pressure ko pati tibok ng puso. Pagkatapos, sinabihan ako na bumalik na lang para sa result after 2 hours. Pabor sa akin iyon lalo na at nakakaramdam na din ako ng gutom. Sa isang restaurant ako dumiretso. Mabuti na lang talaga at nakisama ang tiyan ko at nagustuhan ko ang lasa ng pagkain na inorder ko. Habang kumakain ako, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba habang iniisip kung ano ba talaga itong nangyayari sa akin. Mahigit 1 buwan na akong hindi dinadatnan ang buwanang dalaw which is hindi normal. Tinanong din pala ni Dawsi kanina kung kailan ang last monthly period ko. Gosh, paano na lang kung magkatotoo ang iniisip ko ngayon? Ano na lang ang mukha na ihaharap ko kina Mommy at Daddy? Congratulations, Yimeth, Sebastian. You are 4 weeks pregnant, balitang sumalubong sa akin nang muli kong nakaharap si Doktora. Para iyong isang bomba na sumabog sa pandinig ko na hindi ko inaasahan. Reresetahan kita ng mga vitamins para sa iyo at sa baby mo. First baby mo ito kaya ingatan mo ha. Dapat, iwas sa stress at kumain ng masusustansyang pagkain. Iwasan din ang pagpupuyat, nakangiting muling wika ni Dulcie. Tanging pagkatango na lang din ang naging tugon ko. Pakiramdam ko, para akong nakalutang sa alapaap. Hindi ko ito inaasahan. Gosh, kahapon lang ikinasal ang pinsan kong si Fiona, tapos malaman-laman ko na buntis ako ngayon. Sino ang hindi mawiwindang? Tulala akong napatitig kay Dulcie. Nag-uumpisa na itong magsulat ng reseta para sa akin. Sa totoo lang, lutang talaga ako ngayon. Marami akong gustong itanong pero hindi ko alam kung paano. Umpisahan. Wala sa sariling napahawak ako sa impis kong tiyan. Ano na lang ang gagawin ko ngayon? Buntis ako at paano ko ito sasabihin kina Mommy at Daddy? Here, bilihin mo ito sa kahit saang pharmacy. I suggest na magpatingin ka din sa isang OB-GYN, nakangiti nitong sambit. Iniabot niya sa akin ang reseta na isinulat niya kanina, kaya naman pilit akong ngumiti. Salamat po, Dawsi, mahinang sambit ko. Tumango naman ito kaya naman nagmamdali na akong tumayo at naglakad palabas ng klinik. Lutang ang isipan ko na naglakad ako palabas ng hospital at diretso sa aking sasakyan. Ngayon lang nag-sink in sa isipan ko ang mga pinanggagawa ko nitong mga nakaraang buwan. Gosh, without protection, malaki talagang porsyento na mabubuntis ako ni Raven at nangyari na nga. Wala sa sariling napasabunot ako sa sarili kong buhok.
Napasubsob ako sa manibela ng sasakyan at hindi ko na mapigilan ang maluha. Ano ba itong pinasok kong problema? Bakit ako umabot sa ganitong sitwasyon? Nakakadala at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Paano na? Hindi maitatago ang pagbubuntis at ngayong palang namomroblema na ako kung paano ko ito sasabihin kina mommy at daddy. Imagine, ang mabait at conservative nilang anak ay basta na lang nagpabuntis sa hindi niya naman nobyo. Nakakahiya ako. Isa akong malaking kahihiyan sa pamilya namin. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko nang bigla kong naisip si Raven. Teka lang, bakit ko nga pala sosoluhin itong problema, gayong dalawa kami ang gumawa nito? Sa naisip kong iyon, dali-dali kong inilabas ang aking cellphone at hinanap sa phone book ang number ni Raven. Tama, hindi pwedeng ako lang ang magpapasan sa ganitong problema. Dapat dalawa kami dahil pareho namin itong ginusto. Nahanap ko din naman kaagad ang number ni Raven at sa halos nakatatlong ring lang naman sumagot din kaagad ito. Halata sa boses nito na naisturbo ko yata sa kanyang mahimbing na tulog. Yes, Jen. Is that you? Napatawag ka? Miss me, kaagad niyang bigkas. Hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Bilib din ako sa lalaking ito. Ang laki ng tiwala sa sarili. Nasaan ka? Pwede ba tayong magkita? Seryosong tanong ko sa kanya. Really? I mean sure. Susundin kita dyan sa inyo, sagot niya din naman kaagad. Nope ako ang pupunta sa iyo kung nasaan ka man ngayon. Or para half-half, pwede bang magkita na lang tayo sa isang lugar para makapag-usap? Seryosong tanong ko sa kanya. Nasaan ka ba ngayon? Pwede kitang puntahan, tanong niya din naman kaagad. Nandito ako sa labas. Actually, nandito ako labas ng isang hospital, seryosong sambit ko. What? Say, bakit nasa hospital ka? May sakit ka ba? Seryosong tanong niya. Sa pagkakataon na ito, hindi ko malaman kung nag-aalala ba siya sa akin or hindi. Bigla kasing tumaas ang timbre ng boses niya eh. Raven, kakatapos lang ng check-up ko and I am pregnant, seryoso kong sambit sabay kagat ko sa sarili kong labi. Habang sinasabi ko kasi ang katagang iyon sa kanya, hindi ko maiwasan ang makaramdam ng matinding kaba. Kung pwede nga lang na huwag nang sabihin sa kanya ang tungkol sa kalagayan ko, gagawin ko eh. Pero hindi kasi maaari. Lalo na at hindi ko din alam kung ano ang gagawin ko sa kondisyon ko ngayon. What? I mean, are you sure? Buntis ka nga. Kung ganoon, magkita tayo. Saang hospital ka puputahan kita? Seryosong sambit niya. Raven, ano ang gagain natin? Nagbunga ang nangyari sa ating dalawa at hindi ko alam kung paano ito sasabihin kina mommy at daddy, seryosong sambit ko. Hold on, Jen. Ako ang bahala. Relax ka lang. Everything will be okay, seryoso niyang sambit. Ewan ko ba kung imagination ko lang ang lahat pero nahihimigan ko sa boses niya ang matinding excitement. Anong hold on? Akala mo ba kaya ko pang mag-relax sa ganitong sitwasyon? Come on, Raven, I'm pregnant at hindi ko alam kung paano ito sasabihin kina mommy at daddy, seryosong sagot ko. Feeling ko bigla akong nakakaramdam ng sakit ng batok sa dahil sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko alam kung ano ba ang tama. Minsan, nakakaisip na ako ng hindi maganda dahil sa sitwasyon kong ito. Praning. Parang gusto ko din sisihin itong si Raven sa mga nangyari eh. Kung nagkusa sana siyang gumamit ng proteksyon, hindi sana ako nabuntis ngayon. Kung makapagpaputok kasi, wagas eh. Talagang baon na baon at ibinuga lahat sa sinapupunan ko. Ang ending, may nabuo nga at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Hey! Relax! Hindi ako kaaway para magalit ka sa akin. Jen, pupuntahan kita dyan sa hospital. Relax ka muna dyan at hintayin mo ang pagdating ko. Seryosong sagot ni Raven sa akin. Kahit na hindi ko siya nakikita, tumango na lang ako at sinabi ko na sa kanya kung saang hospital ako. Ilang saglit lang na paghihintay, dumating din naman kaagad siya. May kasama siya na Cloud ang pangalan. Naalala ko ang lalaking iyon. Isa siya sa mga abay sa kasal ni Fiona at siya ang nag-drive ng sasakyan ni Raven paalis ng hospital samantalang si Raven naman ay sumakay na sa aking kotse. Ako na ang magdadrive. Let's go somewhere na makakapag-usap tayo ng maayos, seryoso niyang sambit.
Wala na akong nagawa pa kundi ang bumaba ng driver's seat at lumipat sa passenger seat. Hinayaan kong pumalit sa akin si Raven sa manibela. Ilang saglit lang, napansin ko na tinatahak na namin ang daan patungo sa bahay nito. Naabutan pa namin si Cloud sa bahay niya at umalis din kaagad pagkatapos nitong maipart ng maayos ang sasakyan ni Raven na ginamit nila kanina para puntahan ako sa hospital. Ano ang ginagawa natin dito? Pwede naman tayong mag-usap somewhere. Bakit kailangan mo akong dalhin sa bahay na ito? Seryosong tanong ko sa kanya. Hey, relax ka lang kasi. Masyadong mainit ang ulo mo kaya hindi ka tuloy nakakaisip ng tama, seryosong sagot niya sa akin. Raven, sa sitwasyon ko ngayon, palagay mo ba kaya ko pang mag-relax? Palibhasa kasi hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko ngayon, kaya nagagawa mo pang tumawa sa akin ng ganyan ngayon, seryosong sagot ko sa kanya. I understand your situation, Jen. And I'm so happy. Sa wakas, magiging daddy na ako, nakangiti niyang sagot sa akin. Maang akong napatitig sa kanya. What? Happy ka pa sa sitwasyon ko ngayon? Nababaliw ka na nga, seryosong sambit ko. Isang malakas na pagtawa ang kumawala sa lalamunan niya, kasabay ng sunod-sunod na pag-iling. Alam mo nega mo. Dapat masaya ka dahil buntis ka pero hindi ko ini-expect na ganito ang magiging reaction mo. Jenny, handa akong panagutan ang batang nasa sinapupunan mo. Nakahanda din akong pakasalan ka sa lahat ng oras, seryosong sambit niya na labis kong ikinagulat. Kasal? Hindi ko ito inaasahan mula sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapaisip. Gaano ba siya kasabik na magkaanak para ganito ang magiging reaksyon niya tungkol sa pagbubuntis ko? Hindi mo ako mahal. Useless ang isang kasal kung pareho tayong walang feelings sa isa't isa. Seryosong sagot ko sa kanya. Maaaring hindi natin gusto ang isa't isa pero nakabuo tayo. May isang anghel na nasa sinapupunan mo at siguro naman sapat na ang bagay na iyan para magpakasal at magsama tayo sa iisang bubong, diba? Seryosong sagot niya sa akin. Raven, ano ba? Ang isang kasal ay isang sagradong bagay. Hindi porket nabuntis mo ako, kasal na ang solusyon ng lahat-lahat, seryosong sambit ko. At ano ang solusyon, Jen? May naisip ka bang ibang paraan para ma-solve ang problemang ito? Tell me, seryosong tanong niya sa akin. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko na sa boses niya ang inis. Wala sa sariling nahaplos ko ang aking impis na tiyan. Hindi pa ako ready na magpakasal at pumasok sa buhay mag-asawa, seryosong sagot ko. Well, wala kang magagawa. Dapat mo nang tangapin sa sarili mo na ikakasal na tayong dalawa. Hindi pwedeng hindi, Jenny, seryosong sagot niya. Dugo pa lang naman ito eh. Actually, 4 weeks pa lang ang tiyan ko. What if? What if? Hindi ko na natuloy pa ang gusto kong sabihin nang bigla na lang siyang sumabat. Stop it. Please, wag mo nang sabihin pa ang kung ano man ang gusto mong sabihin. Ako mismo ang kakausap sa parents mo at magpapaalam sa kanila na magpakasal tayo, seryosong sambit niya. Talagang pinutol niya ang gusto kong sabihin at maihalong galit na din sa boses niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Ano ba? Kay hirap ng ganito. Paano ko ba malalabasan ang problemang ito na hindi na kailangan pang magpatali sa isang lalaking hindi ko naman nobyo? Hindi ko siya nobyo pero nagawa kong tumihaya at bumuka ka sa harapan niya ng makailang ulit. Ngayong nabuntis ako, para akong sinampal sa katotohanan na mali talaga ang ginawa namin. Mali din talaga na masyado akong nag-enjoy sa pakikipagtalik sa kanya. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay. I think, magulo lang ang isipan mo kaya kaganyan ngayon. Kailangan mong mag-relax at isipin ang mga bagay na napag-usapan natin ngayon. Hindi ako pwedeng magtagal. May dinner ang buong pamilya at hindi pwedeng wala ako, seryosong sagot ko sa kanya. Perfect. Sasama ako. Kakausapin ko ang mga magulang mo, seryosong sagot niya. No. Please, hindi pwede, kaagad ko ding sagot sa kanya. Kaagad namang napakunot ang noo ni Raven at seryoso akong tinitigan. Family dinner ang magaganap. Pwede bang huwag na muna? Kasama ko ang mga kapatid ko na may mga asawa na. Please Raven, seryosong sagot ko. Okay pero bukas na bukas din, pupunta kami sa bahay niyo. Kasama na ng mga magulang ko para formal na hingin ang kamay mo sa mga magulang mo, seryosong sagot niya.
Hindi ko tuloy mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Nagtatalo pa rin talaga ang isipan ko kung papayag ba ako sa nais niya or hindi. Dear God, bakit ba gusto niyang daanin sa mabilisang kilos ang lahat? Hindi pa nga ako nakaka-get over sa sitwasyon ko ngayon, papasok na naman ako sa isang bagay na alam kong mahihirapan na akong lusutan. Ano ba talaga ang pwede kong gawin para matapos na ito at makaalpas na ako sa problemang ito? Kanina ko lang nalaman na buntis ako pero feeling ko sumasakit na ang ulo ko sa stress. Raven, pwede bang bigyan mo ako ng time na mag-isip? Super thankful ako dahil nandyan ka at handa mo akong damayan sa problemag ito pero sana naman isipin mo din na. Jen, no. 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 Hindi problema kung buntis ka man ngayon. Huwag mong isipin yan. Nasabi ko na ang mga gusto kong sabihin at papanindigan ko ang sinabi ko kanina na handa kang panagutan. Sana, huwag mong gawin komplikado ang lahat-lahat. Pareho nating ginusto ito at sana hindi maipit sa sitwasyon na ito ang magiging anak natin. Seryosong sagot niya. Hindi naman sa ganoon, Raven. Hindi ko alam, as in, naguguluhan ako. Para kasing kay bilis eh. Ilang buwan pa lang tayong nagkakilala tapos, heto na kaagad. Buntis ako at ikaw ang ama at gusto mong magpakasal kaagad tayo. Ang bilis eh, seryosong sagot ko. May iba pa bang paraan para malusutan natin ito, Jen? For sure, hindi din papayag ang mga magulang mo na isisilang mo. Ang batang nasa sinapupunan mo na walang kikilalaning ama, at lalong hindi din ako papayag na isilang mo ang batang iyan dito sa mundo na hindi ako ang kasama mo, seryosong sagot niya. Hindi naman ako nakaimik. Pilit kong tinitimbang ang mga sinabi niya. Pilit kong tinitimbang sa isipan ko kung ano ba ang tama. Pasok ka na muna sa loob. I think, you need rest saka na natin ito pag-usapan. Masyado ka lang sigurong nagulat sa sitwasyon, kaya ganyan ka ngayon, seryosong sagot niya. Kaagad naman akong umiling. I need to go home. Saka na tayo mag-usap, sagot ko din naman kaagad sa kanya na sinabayan ko pa ng sunod-sunod na pag-iling. I insist, Jen. Please, wag mo nang gawing komplikado ang lahat. Everything will be okay. Magpahinga ka na muna at mamaya, ihahatid kita sa inyo. Ngayong nasa sinapupunan mo na ang panganay natin, hindi ako papayag na magpaka-stress ka. Dapat mong alagaan ang sarili mo para sa kapakanan niya, seryosong sagot niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Sa sinabi niya ngayon, may kauting kurot ng puso akong nararamdaman. Mukhang mas interesado yata siya sa batang nasa sinapupunan ko kumpara sa akin, kaya ganito siya kung umasta. Let's go, seryosong muling bigkas niya. Ngayon ko lang napansin na nandito pa rin pala kami sa loob ng kotse. Na hindi pa pala kami nakababa at nauna na siyang bumaba sa akin at umikot siya patungo dito sa gawi ko at pinagbuksan niya ako ng pintuan. Wala na akong nagawa kundi ang bumaba na din lalo na nang alalayan niya ako na bumaba ng kotse. Tahimik kaming naglakad papasok ng bahay. Naging sunod-sunuran ako nang akayin ako ni Raven paakyat ng kwarto. Sa totoo lang, parang gusto ko na nga munang matulog. May family dinner kami mamaya at ayaw ko namang magmukha akong ewan sa harap ng mga magulang at mga kapatid ko. Dapat presentable ako dahil baka kapag malaman nila ang tungkol sa pagdadalang tao ko, baka kagaya ko, stress din ang abutin nila or worst baka itakwil nila ako. Walang nangyari. Talagang hinayaan lang din ako ni Raven magpahinga. Hinatid niya lang ako sa kwarto at kaagad na din siyang umalis. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta basta pagkasayad pa lang ng likod ko sa malambot na kama, kaagad na din naman akong nakatulog. Nagising ako na madilim na ang kapaligiran. Dahan-dahan akong bumangon at inilibot ko ang paningin sa buong paligid. Nang sink in sa utak ko na wala ako sa sarili kong kwarto at nasa kwarto ako ni Raven, kaya mabilis akong napababa ng kama. Napasulyap pa ako sa orasan na nasa bedside table at nang mapagtanto ko na halos 6:00 na ng gabi, doon sumagi sa isipan ko na may family dinner pala kami ngayon. Nasaan na ba si Raven? Mahinang tanong ko sa aking sarili. Hindi pa ako nakapagsuklay or hilamos man lang pero dali-dali na akong lumabas ng kwarto. Diretso kong tinahak ang daan palabas pero natigilan din sa pagbaba nang marinig ko na para bang may kausap si Raven sa living area. Mula sa kinatatayuan ko, dinig na dinig ko ang pag-uusap nila. Mom, please give me time. Uwi din ako sa atin at kakausapin ko si Lolo regarding this,
Boses iyon ni Raven at ramdam ko kung gaano siya kaseryoso. Ilang beses mo nang sinabi ang tungkol sa bagay na iyan and until now hindi pa rin nangyayari. Raven, ano ba? Ilang taon ka na naming pinagbibigyan pero feeling namin mas lalong lumalayo ang loob mo sa pamilya natin. Wala ka na bang ibang gagawin kundi ang pasakitin ang ulo namin? Imbes na magstay ka at tulungan ang kuya mo sa negosyo kagaya ng ipinangako mo sa amin 5 years ago, pero ano na? Ano ang nangyari? Ni hindi na nga namin alam kung saan ka na nakarating at ano na ang mga pinanggagawa mo sa buhay mo, mahaba pero puno ng emosyon na bigkas ng isang boses na babae. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kaba. Sino ba ang kausap ni Raven? Mga magulang ba? Shocks, nagpabuntis ako kay Raven na hindi ko man lang na-meet kahit na ang isa niyang mga kapamilya. I changed my mind, Mom. Kaya na ni Kuya ang lahat-lahat. Total naman, mas malaki ang tiwala ni Lolo kay Kuya compare sa akin, seryosong bigkas ni Raven. Well, ang akala ko talaga nag-iisang anak lang itong si Raven, pero may kapatid pala siya. No. Hindi pwede. Alveno, ano ba? Kausapin mo nga iyang anak mo. Masyado nang matigas ang ulo at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa kanya, mataas na boses na muling wika ng boses babae. Well, siya pala ang mommy ni Raven. Narinig kong tinawag iyang mom eh. Raven, talk to your lolo. Isa kang Chavez at dalawa lang kayo ng kuya mo ang inaasahan namin na magmamanage sa negosyo ng pamilya at mas magpapaunlad pa nito. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Imposibleng wala kang pangarap. Saka, ano ba ang ginagawa mo nitong mga nakaraang taon at kailangan pa naming magbayad ng imbestigador para malaman kung saan ang whereabouts mo? Seryosong wika naman ng isang boses lalaki. Well, for sure daddy ni Raven iyon. Actually, hindi ko sila nakikita. Boses lang nila ang naririnig ko pero feeling ko bakit parang familiar sa akin ang boses nila. Sisilip kaya ako. Right, hindi pwedeng basta makinig na lang ako sa pag-uusap nila. Kailangan ko nga palang makaalis ngayon dahil may family dinner ako. Tiyak akong hinihintay na ako nila mommy at daddy. Ang phone ko pa naman ay naiwan sa kotse at tiyak akong tinatawagan na nila ako ngayon. Kaya lang, paano ako lalabas? Kung bababa ako gamit ang hagdan, tiyak akong makikita nila ako. I am sorry, Dad. Alam niyo naman po siguro na noon pa man, iba na ang gusto kong gawin sa buhay ko. Wala akong balak na makipag-agawan sa posisyon sa kumpanya. Kaya na ni Kuya i-manage iyon kaya sana hayaan niyo na lang din po ako sa career na gusto kong tahakin. Seryosong sagot naman ni Raven. Anong klaseng career? Ang pumatay ng tao. Ang maging isang assassin at walang ibang kasama kundi mga armas at kumitil ng buhay ng isang tao. For God's sake, Raven. Hinayaan ka namin sa hilig mo sa armas pero hindi naman namin akalain na gagawin mong career yan, sagot naman ng mommy ni Raven na labis kong ikinagulat. Assassin? Ano iyon? God, hindi ko pa talaga kilala si Raven. Delikado ba siyang tao? Mom, hindi po ako assassin. Hindi lumalabag sa batas ang trabaho ko. Yes. Natuto akong pumatay pero mga kriminal po iyon. Hindi kasali ang mga inosenteng tao, sagot naman ni Raven na mas lalo kong ikinagulat. Hindi ba businessman si Raven? Illegal ba ang trabaho niya? Ano ba siya gangster? Highest God, ano na lang ang mangyayari sa anak ko kung nagkataon? Na may dugong kriminal ang tatay niya? Hay naku! Alveno, gumawa ka ng paraan para maputol ang sungay ng anak mong iyan sa lalong madaling panahon, halos naghihisterikal na ang boses ng ina ni Raven habang sinasabi ang katagang iyon. Samantalang feeling ko naman, biglang nanginig ang tuhod ko sa mga narinig. Ano pa ba ang mga sekreto ni Raven na dapat ko pang malaman?